Nagtanong si Yunhai kung alam ba nito kung nasaan si Ersebet. At kung alam din ba nito kung sino si Ersebet. Sumagot ang babae at sinabing oo alam niya. Dahil siya ay si Yunhai din. Si Ersebet ay kasalukuyang nakakulong at ang kapangyarihan nito ay nakaselyado. Hindi ito pisikal na pagod. Ngunit kasalukuyan itong nagpapakita ng mga palatandaan ng post-traumatic stress disorder. Sinabi din ng babae na bibigyan niya ng offer si Yunhai. Kung sasabihin niya ang lokasyon ni Ersebet kay Yunhai, ay hindi nito magagamit ang kasanayang concede ng ilang sandali. Nagtanong si Yunhai, na ano, at bakit naman? Sinabi ng babae na makakatulong lang siya kapag ipinagkaloob ni Yunhai ang katawan nito sa kanya. At ang pagbibigay niya dito ng impormasyong ito ay karaniwang imposible. Dahil doon, sa sandaling ibigay nito kay Yunhai ang impormasyon, ay bibigyan ito ng kaparusahan. Napapikit si Yunhai. At saglit na nag-isip, sinabi ni Yunhai, na si Ersebet ay hindi lang naligtas ni Sojun. Nandoon din siya, ayos lang. Kaya pakisabi sa kanya. Sinabi ng babae na sige. Dahil si Ersebet ay isang mahalagang tao para kay Yunhai. Ano, totoo yan. Hindi lang siya ang tagapagligtas ni Sojun. Tinulungan din niya si Ciela. Muling sabi ni Yunhai. Ang tinutukoy ko ay ang iyong mga alaala. Ang sabi ng babae. Nagugulumihang nakatingin si Yunhai sa babae. Yunhai. Naalala mo ba ang nangyari bago ka pumasok sa universidad? Ang iyong mga magulang. Ang iyong pagkabata. Ang iyong mga araw ng pag-aaral at iba pa. Tanong ng babae. Natigilan si Ersebet. Maya-maya pa'y sumagot ito at sinabing hindi. Hindi niya maalala. Nasabi ng mga doktor hindi daw nila alam ang dahilan ng kanyang amnesia. Alam niyang namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang insidente kung saan nasira ang kanilang mga dokumento. Ngunit bukod doon, wala talaga siyang alam. Hanapin mo si Ersebet. Muling sabi ng babae. Ha! Ang sabi ni Yunhai. Yan lang ang masasabi ko. Kapag binuksan mo ang iyong mga mata, malalaman mo kung nasaan siya. Ang sabi ng babae. Pagkatapos ng kanilang naging pag-uusap, ay pinuntahan ni Yunhai si Sojun. Busan. Tanong ni Sojun. Oo, nasa Busan si Ersebet. Sagot ni Yunhai. Paano mo nalaman iyon? Muling tanong ni Sojun. Sa pamamagitan ni Keshi. Sagot ni Yunhai. Pero kung sa Busan, iyon ang lugar na nakatanggap ng pinakamaraming pinsala. Maraming cracks. At may mga chismis na puspos ng halimaw doon. Ang sabi ni Sojun. Dahil ang sitwasyon doon ay lubhang kritikal. Malaki ang posibilidad na nandoon ang boss. Ang sabi ng isang babae. Pagtingin ng dalawa ay si Miss Hairem ito. Hindi mo naman iniisip na pumunta sa Busan. Di ba? Ang pagpunta sa Busan ngayon ay magiging masyadong walang ingat. Pagkatapos ma-stabilize ang sitwasyon, mas mainam na kumilos pagkatapos mag-utos ang gobyerno o asosasyon. Muling sabi ni Hairem. Hindi ko magagawa yon. May isang tao doon na kailangan kong mahanap. Maaaring may mangyari sa kanya anumang oras. Ang sabi ni Sojun. Si Ersebet ay ang tunay na anyo ng pusa. Di ba? Ngunit gayon pa man. Ang buong bansa ay puno ng mga halimaw. Ngunit nagpaplano kang lumusob sa pugad ng mga halimaw ng mag-isa para iligtas ang isang tao. Sabi ni Hairem. Na ang isang tao na iyon ay isang taong mahalaga sa akin. Matigas na sabi ni Sojun. Pinagmasdang maigi ni Hairem si Sojun. Walang makakapigil sa'yo. Sasama ako. Ang sabi ni Hairem. Talaga. Nagulat na tanong ni Sojun. Kahit ikaw pa yan. Ang pagpunta ng mag-isa ay masyadong mapanganib. Pananatilihin mo pa rin si Yunhai at Ciela dito. Baka hindi ka paalisan ni Yunhai ng mag-isa. Gayon pa man. Kung aalis ka, kailangan nating maging maayos. May dalawang kondisyon na kailangan nating matugunan. Una, muling pagsama-samahin ang Spectre. May 3 tao dito. Kaya isama mo ang 2 pa. Pangalawa, dahil kailangan mong makipagkita kay Hyun. Pupunta ka sa pamilya ng swordsman ng Korea. Hindi ba? Isama mo ang Sword Saint. Ang sabi ni Hairem. Nang sinabi ito ni Hairem, nagpunta agad si Sojun sa Goryeo Sword House. Kinausap ni Sojun ang Sword Saint. Sinabi ng Sword Saint na tumatanggi siya. Pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit? Tanong ni Sojun. Pagkatapos ng kasalukuyang dungeonization,
Masyadong maraming halimaw ang lugar natin. At ang mga halimaw na umaatake sa atin ay unti-unting lumalakas. Hindi rin naayos ng maayos ang ating mga panlaban. Sa estado natin ngayon, magiging magulo kung matagal akong mawawala. Ang sagot ng Sword Saint. Naiintindihan ko. Ibig sabihin kung ang lugar ay na-clear na. Ay pwede ka nang sumama. Tanong ni Sojun sa Sword Saint. Pauwi na si Sojun mula sa Goryo Sword House. May nagsalita sa likod nito. Kaya Sojun, lilinisin mo ang lugar. Tanong ni Hiyon. Oo, wala na daw siyang oras dahil madami siyang responsibilidad. Kaya ako na ang gagawa ng iba para sa kanya. Sagot ni Sojun dito. Sabi mo may natrap sa busan. Tanong ni Hiyon. Oo, isang mahalagang tao. Kailangan ko siyang iligtas. Sagot ni Sojun. Iyan ang unang pagkakataon na sinabi mo iyan. Para sa isang taong hindi mo kapamilya. Ang sabi ni Hiyon. Talaga? Tanong ni Sojun. Pinagmamasdan ni Hiyon si Sojun. Nagulat si Sojun nang bigla siyang inakbayan ni Hiyon. Tere na. Ayan ito. Ikaw din. Gulat na tanong ni Sojun. Balak ko sanang samahan ka kahit hindi sasama si Lolo. Gusto ko rin manood at matuto sa iyo. Sagot ni Hiyon. Gumagamit ako ng sibat. Kaya sa tingin ko ay hindi ito makakatulong. Pabirong sabi ni Sojun. Sumimangot si Hiyon at sinabi nito na tutulong siya. Tere na. Napatawa naman si Sojun. Oo. Ang sabi ni Sojun. At tumakbo na ang dalawa. Makalipas ang 2 araw. Bumalik si Sojun sa Goryo Sword House. Tinawag ni Sojun ang Sword Saint nang makita ito. Ang hilagang lugar ay nalinas na. Ang sabi ni Sojun. Unti-unti na rin silang bumibilis dahil kay Miss Hiyon. Sumama sa kanila ang mga guild members. Sa puntong ito, malapit na nilang malinis ang timog. Oh, aniya ng Sword Saint. Sa isip ng Sword Saint. Ipalagay na kaya ni Sojun talaga. Naisip na niya iyon. Noong panahon ng pagsusulit nito para sa lisensya nito. Pero siguradong may talento ito. Kailangan niyang maghanda para pumunta sa Busan. Samantala, sa gitna ng kagubatan ay may nakita si Daeho na isang lalaki. Hey! Ayos ka lang ba? Tanong ni Daeho. Nakatungo ang lalaki at hawak nito ang kanyang ulo. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang sabi ng lalaki. Naku wala yan. Delikado ang lugar na ito, kaya mangyaring pumunta ka sa shelter. Ang sabi ni Daeho. Ikaw ba ang sikat na hari ng kamao? Tinatalo mo ang mga halimaw gamit ang iyong mga kamao at ginagabayan mo ang mga tao sa shelter. Muling sabi ng lalaki, kailan ba ako nakakuha ng ganyang kakaibang palayaw? Ang tunay kong pangalan ay Kang Daeho. Ano ang sa iyo? Sabi ni Daeho. Ako si Park Soo-chan. Ikinagagalak kitang makilala. Ang sabi nito. Abalang nagbabasa si Yunhai nang mapatingin ito sa natutulog na si Ciela. Hindi ito mapakali. At may luha sa mata. Malakas na umiiyak si Ciela. Nilapitan ito ni Yunhai at niyakap. Umiiyak pa din ito. Maging ang robe ay lumapit din. Anong problema? Ayos lang. Ayos lang. Sabi ni Yunhai. At pinapatahan ang anak. Umiiyak na sinabi ni Ciela na ayaw niyang makulong. Na nakakatakot ito. Nagtaka si Yunhai sa sinabi nito. Ayos lang. Ciela. Parang binangungot ang Ciela ko. Ang sabi ni Yunhai sa anak. Isang bangungot, nagugulumihang tanong ni Ciela. Napalingon si Ciela sa robe nang gumalaw ito. Malamang dahil nasa hindi pamilyar na lugar tayo. Matulog ka na lang ng konti pa, mas gaganda ang pakiramdam mo. Kung matutulog ka, ang sabi ni Yunhai sa anak. Ayokong matulog. Nakatulog ako ng sobrang tagal. Hanggang sa ginising ako ni Master. Patuloy akong natulog. Nanginginig na sabi ni Ciela. Ano? Nagtatakang tanong ni Yunhai. Mommy, nasaan ang teacher? Tanong ni Ciela. Samantala, sobrang naiinis na si Ersebet. Ang mga kamay, paa, leeg, lahat ng bagay ay nakasarado. Hanggang kailan ba siya makukulong dito? Darating ba si Lee Sojun? Hindi niya maikonekta ang sarili kay Keshi. Kaya malalaman ba ni Sojun na nandito siya? Baka hindi siya nito mahanap hanggang sa mamatay siya. Tapos paano na siya? Mamamatay na naman ba siya ng ganon? Hindi. Ayaw niyang mamatay. Pinaghahadjust ni Ersebet ang mga bagay na malapit sa kanya. At napaiyak ito ng malakas. Natatakot siya.
Napatigil si Ersebet nang may pumasok. Isang lalaking nakarobe. Imposible. Ikaw ay. Aniya ni Ersebet. Hindi mo mahanap si Kang Daeho. Tanong ni Hairem. Oo. Pinuntahan ko lahat ng lugar kung saan may narinig ako tungkol sa kanya. Pero hindi ko siya mahanap. Ano ang dapat kong gawin? Matapos ang dungeonization, hindi ako makakuha ng signal kaya hindi ko siya makontak. Ang sabi ni Sojon. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating tumuloy. Sabi ni Hairem. Ano? Ngunit hindi ko nasiyahan ang iyong mga kondisyon. Ang sabi ni Sojon. Sasama sa atin ang Sword Saint kung hindi natin ito itutuloy ngayon. Wala akong mukha na may haharap sa kanya. At si Kang Daeho ay hindi isang taong madaling mahulog. Gawin natin ang dapat nating gawin. Muling sabi ni Hairem. Sasama ako sa inyo. Aniya ng isang babae. Pagtingin ni Sojon ay si Yunhai ang nagsabi nun. Ano? Gaano ka katagal nandito? Tanong ni Sojon. Mula kanina. Sagot ni Yunhai. Sa isip ni Sojon ay hindi man lang niya ito naramdaman. Tuluyan na ba nitong naikubli ang kanyang presensya? Kailan pa masyadong nag-improve ang kakayahan nito? Sasamahan kita sa Busan. Muling sabi ni Yunhai. Pero, kung pupunta ka rin, paano naman si CLA? Tanong ni Sojon. Pumikit si Yunhai at saka sinabing isasama niya si CLA. Ano? Mas mabuti pang manatili si CLA sa safe house. Kahit gaano kalakas si CLA. Ang Busan ay, aniya ni Sojon. Alam ko, pero, kung hindi natin siya kasama, hindi natin mahahanap ng maayos ang lokasyon. Ang sabi ni Yunhai. Nagtanong si Sojon kung anong ibig nitong sabihin. Sinabi ni Yunhai na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang sarili. Dapat ba niyang sabihin na konektado siya kay Ersebet ngayon? Kakaiba, pero ramdam niya ang presensya nito. At ang direksyon kung nasaan ito. At tiwala siyang nandoon ito. Muling nagtanong si Sojon kung alam ba ni Yunhai kung nasaan ito sa Busan. Sinabi ni Yunhai na oo. Pero malalaman lang talaga niya kung malapit sa kanya si CLA. Hindi alam ni Sojon kung anong nangyayari. Pero kung totoo yon, kailangan sumama sa kanila ni Yunhai. Sa totoo lang, iniisip niya kung paano niya mahahanap si Ersebet sa Busan. At narinig ko, ang tungkol sa kasawian ni CLA. Ang sabi ni Yunhai. Nagulat si Sojon sa sinabi ni Yunhai. Ano? Paano? Alam din ba yon ni Yunhai? Tanging sila lamang ni Ersebet ang nakakaalam ng mga kasawian ni CLA. Huwag mong sabihin sa akin. Sinabi ba ni Ersebet ito kay Yunhai? Gaano karami ang nalalaman ni Yunhai? Huwag mong sabihin na alam din nito na nag-regress siya. Paano kung malaman nito ang tungkol sa nakaraang buhay niya? Kamumuhian ba siya nito? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sojon kay Yunhai. Kung hindi natin ililigtas si Ersebet, malalagay sa panganib si CLA. Tama. Tanong ni Yunhai. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Tanong ni Sojon. Sojon. Sagutin mo muna ang tanong ko. Alam mo na ang tungkol dito. Hindi ba? Muling tanong ni Yunhai. Pinagpapawisan si Sojon. Alam ko. Sagot nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Yunhai. Ako ay nagpaplano na solusyonan ito mag-isa. Sagot ni Sojon. Ito ay may kinalaman kay CLA. Kaya bakit mo ginagawa ito ng mag-isa? Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong ni Yunhai. Hindi. Pasensya ka na. Sagot ni Sojon. Ayos lang. Hindi ko sinasadyang sukulin ka. Pasensya na. Pero hindi ko hahayaan na lang si CLA. Sinabi ko sa iyo noon. Ngunit kung wala si CLA, hindi ko makukuha ang tamang pagkaunawa sa kanyang lokasyon. Naiintindihan ko na gusto mo siyang protektahan. Pero sobrang protection mo. Pwede natin siyang ilagay at i-standby sa isang ligtas na lugar sa labas lang ng Busan. At higit sa lahat, gusto din ni CLA na sumama. Ang sabi ni Yunhai. Pero dahil lang sa sinabi ng anak natin na gusto niya, hindi natin siya basta-basta susundin. Napapakamot sa ulong sabi ni Sojon. Paprotektahan natin siya. Matigas na sabi ni Yunhai. Napatingin si Sojon sa mukha ni Yunhai. At makikita ang determinasyon nito. Walang nagawa si Sojon kundi isama na din ang dalawa. Sumakay ang lahat sa helicopter. Nasa may bintana si CLA at napatingin ito sa ibaba. Sila ang may kapangyarihan ngayon. At naglakbay na sila papunta sa Busan.
Habang sila ay nasa himpapawid, ay nagsalita si Hiram at sinabing malapit na silang makarating sa Busan. Na mangyaring humanda ang lahat. Kalong ng Sword Saint si Ciela at Santa Lolo ang tawag niya dito. Isasama rin ba natin ang bata? Tanong ng Sword Saint. Oo, dahil sa isang sitwasyon. Sagot ni Sojun. Ano ito? Muling tanong ng Sword Saint. Kinabahan si Sojun at hindi makasagot. Ang artifact na mayroon si Ciela ay sasabihin sa atin ang lokasyon ng taong hinahanap natin. Ito ay nabibilang sa kanya. Kaya kung hindi ito malapit sa kanya, hindi ito mag-activate. Sagot ni Yunhai. Saka pa lamang nakahinga ng maluwag si Sojun. Sino ang taong hinahanap mo? Tanong ng Sword Saint. Si Ersebet ay isang salamangkero. Sagot ni Sojun. Alam mo ba kung nasaan siya? Muling tanong ng Sword Saint. Oo. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sagot ni Yunhai. Pumikit si Yunhai. At ginamit nito ang kanyang kakayahan. Para alamin kung nasaan si Ersebet. Biglang nagmulat ng mata si Yunhai at napahawak sa kanyang dibdib. Yunhai, okay ka lang? Tanong ni Sojun. Oo. Si Ersebet ay nasa dakong timog silangan ng Busan. Mangyaring bilasan natin ng kaunti. Sa tingin ko ay wala sa mabuting kalagayan si Ersebet. Sagot ni Yunhai. Ano? Aniya ni Ciela. Hindi makapaniwala ang lahat sa nakikita nila. Maging si Hiram ay nagulat din. Sa nasa harapan ng helicopter. Ano yun? Ang sabi ni Hiram. Agad na kumilos ang Robe palabas ng helicopter at nilapitan ito. Ibinalot ng Robe ang kanyang sarili sa malaking bowl ang nag-aapoy para makaiwas ang helicopter. Ngunit may tumama pa din sa helicopter. Kaya nagkagulo ang mga sakay nito. Napamura si Hiram. Sa palagay ko ay nasira yung propeller. Tumalon kayong lahat. Babagsak tayo. Sigaw ni Hiram. Agad na kinuha ni Sojun si Ciela. At tumalon ang lahat mula sa helicopter. Maayos na nakababa ang lahat. Ang helicopter naman ay bumangga sa isang gusali. At sumabog ito. Ano yung bowl ang apoy na yun kanina? Tanong ni Sojun. Bigla na lang itong lumabas nang wala sa oras. Sa tingin ko ay may umatake sa atin. Sagot ni Hiram. Kung ito ay may ganoong kalaking kapangyarihan. Kung gayon ang bagay na umaatake sa atin ay. Ang sabi ni Hion. Oo. Ito ay isang boss. Ang sabi ni Sojun. Pagdating pa lang nila sa Busan, inatake na sila ng boss. Ito ay isang uri ng halimaw na gumagamit ng apoy. Walang ideya si Sojun kung anong halimaw ang boss. Kasi bago siya mag-regress. Yung boss sa South Korea ay natalo ni Ciela. Tungkol sa bowl ang apoy na iyon ngayon lang. Nalaman ko ang tinatayang lokasyon kung saan ito nanggaling. Ang sabi ng Sword Saint. Ano? Talaga? Tanong ni Sojun. Oo. Ngunit ang isyo ay galing ito sa direksyon ng salamangkero na binanggit ni Miss Yunhai. Sagot ng Sword Saint. Napaisip si Sojun kung si Ersebet ay nahuli ba ito ng boss. Napatingin sila nang may palapit sa kanila. Ano ito ngayon? Tanong ni Hiram. Lahat sila ay nagtipon dito matapos marinig ang pagsabog ng helicopter. Ang halimaw sa Busan. Sagot ni Sojun. Napakarami nila. Ang sabi ni Yunhai. Kailangang gumawa ni Sojun ng daan sa pamamagitan ng mga ito. Hindi niya alam kung maaari niyang makuha ang kanyang sibat pagkatapos. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang gamitin ang kakayahan na Thrust Extreme. At gumawa ng daanan kahit maliit lang. Naghahanda na si Sojun. Nang magsalita ang Sword Saint. Ipaubaya mo sa akin ang frontline. Ang sabi nito. Siya. Ang Sword Saint. Parang umabot sa langit ang kanyang espada. Sa kanyang husay na nagbigay sa kanya ng titulong iyon. Clack! Tunog ng espada nito. Natapos nito ang mga halimaw. Hindi makapaniwalang nakatingin si Sojun. Lahat ng mga halimaw sa frontline ay pinatay ng isang beses. Yan ang Sword Saint. Ngayon, ay kailangan nilang magtagumpay. Nawasak na ang helicopter kaya mahihirapan ng umatras. Kaya mas mahusay na patuloy na sumulong. Sa timog silangan. Dinaanan nila ang mga namatay na halimaw. Hindi mo ba naisip na nabawasan ang mga halimaw mula kanina? Tanong ni Hion. Oo. Sa palagay ko mas nagiging malapit na tayo sa boss. Ang dahilan kung bakit walang halimaw ay dahil tumatakas sila sa boss. Sagot ni Sojun. Ang halimaw tumakbo palayo sa iba pang mga halimaw.
Nagugulumihang tanong ni Yunhai. Minsan, may mga halimaw na nababaliw kung ang iba ay lumusab sa kanilang teritoryo. Ang sabi ni Sojun. Umupo si Sojun para makapantay si Ciela at bumulong dito. Ciela, alam mo ba kung ilang halimaw ang nasa unahan? Bulong ni Sojun dito. Pumikit si Ciela. Sa kabila ng gusali, mayroon lamang isang napakalaking halimaw. Ang sabi ni Ciela. Isang napakalaking halimaw. Tanong ni Sojun. Oo, kasing laki ng langit at lupa. Muling sagot ni Ciela. Sa isip ni Sojun. Kung gayon ibig sabihin nasa harap nila. Kayong lahat, sa palagay ko nandyan na ang boss. Subukan nating itago ang ating presensya hanggat maaari habang tayo ay sumusulong. Ang sabi ni Sojun. At nagsimula na silang maglakad. Hindi pwede. Aniya ni Hiyon. Nang makita ang napakalaking halimaw na nasa harapan nila. Yan ang boss. Tanong ni Hiyon. Iyan ang boss. Aniya ni Sojun. Masasabi niya na kahit sila ay malayo, ay mamamatay sila kapag nakita nito. At sa ilalim nito, ano ang malaking sinkhole na iyon? Kung kaya nila, gusto ni Sojun na iwasan ang pagpunta doon. Pero pag nagising ang boss, mahihirapan sila, kahit tumulong pa si Ciela. Tinawag ni Sojun si Yunhai. At tinanong kung nararamdaman ba nito kung saang direksyon naruroon si Ersebet. Sinabi ni Yunhai na lampas ito sa dragon. Sa loob ng sinkhole na iyon. Sa isip ni Sojun, syempre siya, dahil sa kalakihan ng pangangatawan nito. Dapat kulang ito sa katalinuhan. Kung ito ay natutulog, hindi sila nito mararamdaman dahil sila ay napakaliit. Ngayon na ang oras para kumilos. Kung ayaw nilang mahuli. Sinabi ni Sojun sa kanyang mga kasama na susulong sila. Humanda na ang lahat. Maingat at tahimik na naglakad ang bawat isa papunta sa may sinkhole. Nagawa nilang makadaan ng hindi nagigising ang dragon. Tumambad sa kanila ang isang malaking sinkhole. At may hagdan ito. Itinuro ni Sojun ang hagdan. Nagsimula na silang bumaba dito sa pangunguna ni Sojun. Kasunod nito sina Hiyon, Sword Saint, Ha-Irem. At sa huli naman sina Yunhai at Ciela. Habang bumababa ng hagdan. Naisip ni Sojun na iisa lang ang dahilan kung bakit biglang nabuo ang ganitong uri ng istruktura. Isang dungeon. Nasa ibaba si Ersebet sa loob ng isang malaking dungeon. Walang pag-iingat na bumaba sila doon nang walang anumang paghahanda. Ngunit ang bumalik ay mas mapanganib. Sa ngayon ang pinakamahusay na paraan ay iligtas si Ersebet. At gamitin ang teleportasyon ni Ersebet para makatakas mula dito. Ito ang problema ni Sojun. Kaya kailangan niyang managot at siguraduhing ligtas ang lahat. Nang makarating sila sa baba ay tumambad sa kanila ang isang malaking pinto. Akala ko may kakaibang bagay dito, ngunit ito ay pinto lamang. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Hiyon kay Sojun. Pasok na tayo sa loob. Nakarating na tayo dito. Kaya hindi na tayo makakabalik ngayon. Sagot ni Sojun. Napatingin si Sojun kay Ciela nang lumapit ito sa kanya at tinawag siya nito. Daddy. Aniya ni Ciela. Ciela, anong problema? Tanong ni Sojun dito. Tumingin sa paligid si Ciela. Hindi ko gusto. May kakaiba doon. Pero ginawa nila para hindi ka makagalaw. Sagot ni Ciela. Ano? Hindi na tayo dapat pumunta. Delikado ba talaga? Muling tanong ni Sojun. Hindi naman sa ganoon. Kailangan na nating pumunta. Nasa loob si Master. Sagot ni Ciela. Sa isip ni Sojun ay may malakas bang halimaw sa loob. Sige, mag-iingat si Daddy. Ang sabi ni Sojun. Napalingon si Sojun nang malakas na bumukas ang pinto. Napamura si Hiyon. Iyon ay isang napakalamig na hangin. Papasok na tayo. Ang sabi ni Hiyon. Sinabi ng system na nakapasok ka sa tagong dungeon. Isang espesyal na pakikipagsapalaran ang pinasimulan. Nakatagong quest. Sa lakayin ng lungga ng witch. Sa loob ay nakita nila ang mga naglalakihang yelo. Nagtaka si Yunhai. Maging ang Sword Saint. Ano yun? Ako lang ba? Sabi ni Hiyon. Hindi. Nararamdaman ko rin. Ang sabi ni Ha-Irem. Pareho. Ang mana. Hindi ito gumagalaw. Aniya ni Sojun. Naisip ni Sojun ang sinabi ni Ciela. Na may kakaiba doon. Pero ginawa nila para hindi ka makagalaw. Sa isip ni Sojun ay hindi ito halimaw. Ito ay mana. Lahat kayo.
Umatras, sigaw ni Sojun. At nagtakbuhan sina Hyun papunta sa may pintuan. Mangyaring lumabas, muling sabi ni Sojun. Ngunit malakas na samarado ang pintuan. Nakalock ito. Ang sabi ni Hyun na sinusubukang buksan ang pinto. Napatingin si Sojun sa isang tabi nang may maramdaman ito na palapit sa kanila. Banibiro ba ako? Ang sabi ni Ha-irem. Huwag matarante. Humanda na sa labanan. Ang sabi ni Sojun. Humanda na ang mga golem para umatake. Napapatanong sa sarili si Sojun kung matatalo ba nila ang mga ito. Kung wala kang mana, imposible para sa isang normal na tao. Na isang mahusay na sanay na hunter. Lahat ng mga hunters ay naglalagay ng mana sa kanilang mga katawan at mga sandata upang labanan ang mga halimaw. Ha! Teka! May armas na nagagamit ng walang mana. Miss Ha-irem, pakibakapan ako gamit ang iyong baril. Ang sabi ni Sojun. Nagulat man sa sinabi ni Sojun. Ay kinuha ni Ha-irem ang kanyang baril at itinutok sa golem. Isa-isang pinaputukan ni Ha-irem ang mga golem. Bawat balang lumalabas sa kanyang baril ay tumatama sa golem. Alam ko na, kadalasan walang mana ang sandata ko. Tama. Aniya ni Ha-irem. Kinuha ni Ha-irem ang kanyang iba pang mga baril. Heto, lahat kayo kumuha ng baril. Tuturuan ko yung hindi marunong bumaril. Ang sabi ni Ha-irem sa mga kasama. Nagsimula na ulit silang maglakad. Ang pagsalakay na ito ay hindi mahirap gaya ng naisip ni Sojun. Hindi komplikado ang istruktura dito. At tanging mga golem lang. Hindi kaya dahil mga piling tao ba naman lahat ng miyembro ng kanyang pangkat. Kayong lahat, tumingin kayo doon. Ang sabi ni Hyun. Nakita nila ang isa pang pintuan na may itim na aura. Iyon ay, ito ay isang sumpa. Isang mapanganib na halimaw iyon. Ang sabi ni Sojun. Pero ngayon sigurado na si Sojun. Na nasa loob si Ersebet. Persebat, nandyan ka ba? Sigaw ni Sojun. Walang sumagot. Ang sabi ng Sword Saint. Hindi tayo makalapit dito. Kaya paano natin ito bubuksan? Tanong ni Hyun. Susubukan ba natin itong pasabugan ng mga flash bomb? Ang sabi ni Ha-irem. Delikado. Kung nasa loob siya, baka mahuli siya sa pagsabog. Sabi ni Sojun. Nagtaas ng kamay si CLA. Napatingin ang lahat dito. Bubuksan ko ito. Siguradong mabubuksan ito ni CLA. Ang sabi nito. Bubuksan ko ito. Ang sabi ni CLA na nakataas ang kamay. Siguradong mabubuksan ni CLA ito. Kumpiyansa sa sariling sabi nito. Hindi CLA. Delikado yan. Ang sabi ni Yunhai sa anak. Okay lang naman talaga ako. Kaya ko ito. Matigas na sabi ni CLA. At bumaba mula sa pagkakabuhat ni Yunhai. Pagkababa nito ay agad itong tumakbo. CLA. Tawag ni Yunhai. Malakas na nagbuga ng hangin si CLA mula sa kanyang bibig. Makikita ang maliliit na butil ng mana nito. Nasa likod ni CLA sina Ha-irem at Hyun. Nagulat ang dalawa sa sunod na ginawa ni CLA. Tumakbo ito palapit sa pintuan. Ano? Paano niya nagawa yon? Tanong ni Hyun. Hindi gumagana sa akin. Ang sabi naman ni Ha-irem. Nakangusong itinuro ni CLA ang pintuan. Pasaway. Aniya ni CLA. Ay nako, sabi ni Sojun. Lumapit si CLA sa may pintuan at binuksan ito. Tumambad sa kanila ang napakadilim na silid. Nakita nila si Ersebet sa isang sulok. At nakaob-ob ito. Ersebet. Tawag ni Sojun dito. Tumingin si Ersebet at namumula ang mga mata nito. Lee Sojun. Pagkumpirma ni Ersebet. Hindi. Isa lamang itong halusinasyon. Diba? Sigurado akong pareho lang ito sa nakita ko dati. Dagdag na sabi ni Ersebet. Unti-unting nilapitan ito ni Sojun. Ersebet. Ano ang sinasabi mo ngayon? Nagtatakang tanong ni Sojun dito. Sa tingin mo hahayaan na lang kitang hikayatin mo ako. Umalis ka. Pagalit na sigaw ni Ersebet. Nagulat si Sojun sa naging reaksyon ni Ersebet. Pasaway. Hindi yan maganda. Ang sabi ni CLA dito. Napatitig si Sojun sa mukha ni Ersebet. Pareho lang. Ganun lang din ang itsura ni Ersebet nung nakilala niya ito sa tutorial tower. Pero hindi alam ni Sojun kung ano ang pinagdadaanan nito. Okay lang, hindi naman kita sasaktan. Ang sabi ni Sojun. At itinaas ang kanyang dalawang kamay. Nandito ako para tumulong. Muling sabi ni Sojun.
Ikaw ba talaga si Lee Sojun? Nandito ka ba talaga para tulungan ako? Tanong ni Ersebet. Hindi. Sa katunayan ako'y nahuli din. Sagot ni Sojun. Ano? Gulat na tanong ni Ersebet. Nagbibiro lang. Natatawang sabi ni Sojun. Nandito talaga ako para tulungan ka. Umuwi na tayo. Dagdag na sabi ni Sojun. At inilahad ang kanyang kamay. Kakaiba ito ngayon. May isang tao na pumunta para iligtas ako. Ang sabi ni Ersebet. Nagtanong si Sojun kay Ersebet kung ang taong nagsusuot ng robe ba ang taong kumidnap din dito. Sumagot si Ersebet at sinabing oo. Na iyon ang taong huli niyang nakita. At isang hindi kilalang ikatlong partido ang nakikialam. Na hindi naman nangyari dati. Sa isip ni Ersebet ngunit paano kung ang nakita niya noon ay hindi halusinasyon lamang. Hoy! Hindi nyo ba naiisip na may kakaiba? Sabi ni Hairem. Ano yun? Tanong ni Sojun. Isa itong dungeon ngunit wala ang boss na halimaw. Lahat ng halimaw na nakita natin ay parang mga golem lang. May dungeon ba na walang boss? Muling sabi ni Hairem. Kung iisipin ang hinahanap ni Sojun ay ikaw. Ang sabi ng Sword Saint kay Ersebet. Pwede ba kitang tawagin na Ersebet? Tanong naman ni Hyun dito. Iyan din ang inaalala ko. Pero pumunta muna tayo sa labasan. Hindi magagamit ang mana dito. At kailangan natin ang teleportation magic ni Ersebet para makabalik. Ang sabi ni Sojun sa mga ito. Ha! Kakaiba ito. Sigurado akong nakalock ito kanina. Aniya ni Hyun. Nang buksan ang pintuan. Sinabi ng system. Dungeon, ang lihim na pugad ng witch ay nakumpirma na. Nalikha na ang gate. Nakumpirma na. Ano ang ibig sabihin nun? At ano ang gate? Tanong ni Yunhai. Hindi makapaniwalang napatingin si Yunhai sa taas. Kayong lahat, tumingin kayo doon sa taas. Ang sabi ni Yunhai sa mga kasama. Tumingin ang lahat, at nakita nila ang isang dragon. Bumuka ang bibig ng dragon at may apoy dito. Ersebet, kamusta ang teleportation magic? Patanong na sigaw ni Sojun. Kung mag-isa lang ako, ayos lang. Pero masyado tayong marami kaya magtatagal. Sagot ni Ersebet. Gaano katagal? Tanong ni Sojun. 3 minuto. Sagot ni Ersebet. Nagbuga ng apoy ang dragon. Agad na tinawag ni Ersebet si Keshi. At sinabing kainin nito iyon. Humanda si Keshi. At kinain ang ibinuga ng dragon. Lumaki ang tiyan nito. Hanggang sa unti-unting lumiit. At dumigay ito ng malakas. Sa isip ni Sojun. Ay hindi na nito magagawa ulit iyon. Kailangan nilang harangin ang susunod kahit anong mangyari. 3 minuto. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang pigilan ito. At gawin lahat ng makakaya niya para sa susunod na 3 minuto. 3 minuto. Wala siyang ibang pagpipilian. Pipigilan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Sa susunod na 3 minuto. Aniya ni Sojun. At naghanda na silang tatlo ni na Yunhai at Hairem sa pag-atake. Yunhai at Miss Hairem, mangyaring tumutok sa pag-atake. Utos ni Sojun sa mga ito. At sunod-sunod ang ginawang pag-atake ni Yunhai at Hairem sa dragon. Ginamit ng dragon ang kanyang pakpak para labanan ang pag-atake ng mga ito. Hindi makapaniwalang napatingin sina Sojun. Ito ay aniya ni Sojun. Isang malakihang magic. At ang buong lugar na ito ay nasa saklaw nito. Kung mag-activate ang magic, lahat tayo ay mamamatay. Ang sabi ni Hyun. Sa isip ni Sojun kung sasakupin nito ang buong lugar. Hindi sila makakatakas. Tapos kahit papaano. Kailangan nila itong atakihin. At pahinain ang magic output nito. Nagulat si Sojun sa sunod na ginawang mahika nito. Isang defense magic. Karaniwang gumagalaw ang mana tulad ng mga alikabok sa hangin. Pero ngayon lang. Iba ang galaw ng mga ito. Ang lahat ng mga maliliit na butil ng mana ay nagyelo sa kung saan sila hindi kumikibo at hindi magamit para sa magic. Kung gayon ang magic na ito marahil ay, hindi ko ba magagawa ito tulad ng dati upang harangan ito muli? Tanong ni Ciela sa sarili. Inilapat ni Ciela ang kanyang kamay. At sinubukang pigilan ito. Hindi. Sobrang dami nito. Ngunit hindi ito magagawa ni Master at Keshi. Kailangan kong gawin ito. Aniya ni Ciela sa sarili. At ibinuhos ang kanyang lakas at kapangyarihan. Napatingin si Sojun sa kanyang tabi nang dumaan ang Sword Saint.
Wala ng oras, ang sabi ng Sword Saint. At humanda ng umatake. Inilabas nito ang kanyang espada. Sa isip ni CLA. Habang si Daddy at Lolo Santa ay nakakakuha ng atensyon ng masamang halimaw. Ay kailangan niyang magmadali. Kaunti pa, sigaw ni CLA. Nagulat si Nahion nang mapagtagumpayan ito ni CLA. Habol hininga naman si CLA sa pagod na naramdaman. Masayang masaya si CLA sa resulta. Nagawa ko. Ang sabi ni CLA. At napahiga. CLA. Tawag ni Yunhai sa anak. Kailangan na nating umatras ngayon din. Gagawin na naman ito. Ang sabi ni Sojun. Tinawag ni Sojun si Ersebet. Oo, handa na ako. Ang sabi ni Ersebet. Gamit ang kanyang mahika ay may binuksan itong lagusan. Magmadali kayo. Inihanda ko ito ng mabilis. Kaya hindi ko ito mapanatili ng matagal. Muling sabi ni Ersebet. Isa-isang pumasok dito sina Sojun. Nang makapasok na ang lahat at tanging si Ersebet na lang ang natitira ay napatingin sila dito. Ersebet, anong ginagawa mo? Kailangan mo ding lumabas dyan. Ang sabi ni Sojun. Pasensya na, hindi ako makakasama sa inyo. Nakapikit na sabi ni Ersebet. Nagulat si Sojun sa sinabing ito ni Ersebet. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Sojun. Wala ako sa tamang pag-iisip. Labis na pinahirapan ako ng aking halusinasyon. At akala ko peke lahat ng nakita ko. Pero naging hindi. Baka may nakita akong iba na hindi din totoo talaga. Ngayong alam ko na ito. Kailangan kong kumpirmahin ito. Sagot ni Ersebet. Hindi ko alam kung ano ang mga bagay na iyon. Ngunit pumunta ka dito. At suriin pagkatapos. Muling sabi ni Sojun. Pasensya na. Ikaw muna ang bahala kay CLA. Bili ni Ersebet. Hahabulin sana ni Sojun ito. Nang mawala na ang lagusan. Ersebet. Sigaw ni Sojun. Sinabi ng system. Hindi mo napigilan ang pangatlong kasawian ni Lee CLA. Isang eksklusibong paghahanap ang nagawa. Samantala. Lumabas si Ersebet sa may sinkhole at nilapitan ang dragon. Bakit hindi ka tumakas? Anong binabalak mo, witch? Tanong ng dragon. Wala akong binabalak. Mayroon akong isang bagay na gusto kong kumpirmahin. Sagot ni Ersebet. Pagsisisihan mo ang desisyon mo. Wala akong balak na payagan kang makabalik ng buhay. Ngayon mamatay ka. Sigaw ng dragon. May kamay na may nagyayelong mahika. Itinapat nito ito sa dragon. At inatake. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake sa dragon. Hanggang sa tuluyan itong matamba. At mamatay. May lumabas na babae sa likod nito. Sabi ko na nga ba? Hindi ito halusinasyon. CLA. Aniya ni Ersebet nang makita ang babae. Nakatingin pa din ang lahat sa nawalang lagusan. Ano ang nangyayari ngayon? Tanong ng Sword Saint. Bakit hindi siya sumama? Tanong naman ni Hairem. Sojun. Ano ang mangyayari kay Ersebet? Ano ang sinabi niya sa iyo? Tanong ni Yunhai. Hindi ko alam. Kailangan daw niyang tingnan ang isa sa kanyang mga halusinasyon. Sagot ni Sojun sa mga ito. Napapatanong sa sarili si Sojun kung anong halusinasyon iyon. Sinabi ng system. Nakatagong dungeon. Ikaw ang unang sumalakay sa pinagtatagwa ng witch. Kumpleto na ang eksklusibong paghahanap. Ang pusta sa pagsalakay na ito ay mababa. Kaya walang gantimpala na ibibigay. Sinalakay natin. Ibig sabihin may pumatay sa boss. Tanong ng Sword Saint. Pero hindi natin nakita ang boss ng Tagong Dungeon. Teka. Huwag mong sabihin sa akin. Ang dragon na iyon ay hindi ang halimaw na boss ng South Korea. Sabi ni Hion. Ngunit ang boss ng Tagong Dungeon. Ang dragon. Aniya ni Hairem. Kung gayon, ay mali pala ang palagay natin na ang dragon ay ang halimaw na boss ng South Korea. Kung gayon sino ang nakatalo sa mapangahas na dragon na iyon? Dagdag na sabi nito. Napatingin sina Hairem at Hion kay Sojun nang matamba ito. Sojun. Lee Sojun. Gumising ka. Aniya ni Yunhai. Sinabi ng system. Nakuha mo ang isang bahagi ng mga alaala ni CLA. Malinaw na naaalala pa rin ni Sojun ang buhay niya bago siya muling nagbalik. Ginawa niya ang lahat para mahanap si CLA na kinidnap ng Magic Tower. Ngunit sa huli, hindi man lang siya nakalapit dito at pinalayas siya. Pagkatapos noon, nang maging dungeon ang South Korea, naging miyembro siya ng guild ni Hairem na Legion bago siya nag-regress. At nakuha niya ang atensyon ng Sword Saint.
At nagsanay ng husto sa ilalim nito. Nagawa niyang maperpekto ang thrust extreme. At nang bumalik siya sa Legion, tinawag ng mundo ang kanyang anak na halimaw. Ang dahilan ay dahil sa pagpatay kay Song Suyen. At sa pagkasira ng Magic Tower. Si CLA, na biglang nawala, ay muling nagpakita. Pinatay si Song Suyen. At sinira ang Magic Tower. Ang kanyang motibo ay marahil ay isang personal na sama ng loob. Ngunit iba ang problema. Ang mga tagahanga ni Song Suyen. At ang mga miyembro ng Knights Guild. Na palaging sumusunod sa kanya. At ang mga miyembro ng guild ng Goryeo Sword House na inutusan ng Magic Tower para protektahan sila. Ang lahat ay namatay dahil sa kapangyarihan ni CLA. Dahil sa dalawang pangyayaring iyon, si CLA ay tinutugis ng mga hunter sa loob ng ilang taon. Ilang beses niyang sinubukang hanapin si CLA para makita ito. Sigurado siyang may dahilan kung bakit nito ginawa iyon. Ngunit imposibleng mahanap niya si CLA, na nagtatago, mag-isa. At sa huli, ginamit niya ang kanyang huling paraan. Sumali siya sa attack squad na tumutugis kay CLA. Ang Witch Hunters. Sa isang abandonadong gusali nagtatago si CLA. Apoy sa kahoy ang nagsilbi nitong liwanag. Nanlaki ang mata nito nang may maramdaman. Pagtingin nito ay si Albert pala. Tinakot mo naman ako. May mga hunters ba sa malapit? Meron ba? Tanong ni CLA. Okay. Muling sabi ni CLA. At tiningnan ang kanyang binti. Gamit ang kanyang mahika ay gagamutin ni CLA ang kanyang sugat dito. Napa-array si CLA sa sakit na dulot nito. Napatingin naman si Albert dito. Habol hininga si CLA nang matapos. At napaluha ito. Naisip ni CLA ang kanyang mommy. At si Master. Kailangan niyang pumunta at hanapin si Lee Sojun. Aniya ni CLA at pinilit tumayo. Sumunod naman agad sa kanya si Albert. Malapit na siya. Nandoon mismo ang guild encampment ng daddy niya. Kailangan niyang makita ang daddy niya. Nagpatuloy sa paghahanap si CLA. Nagsuot siya ng robe upang hindi makilala ang kanyang pagkakakilanlan. Nabalitaan niyang lumikha ang mga tao ng mga ligtas na zona pagkatapos ng dungeonization dahil sa mga halimaw. Ngunit hindi niya alam na ang lungsod na ito ay matiwasay. Nakita ni CLA na napalingon si Kang Daeho. Kaya agad siyang kumubli. Anong problema? Tanong ng kasama nito. Wala naman. Masama lang ang kutob ko. Sagot ni Daeho. Ang hari ng kamao na si Kang Daeho. Parte ito ng mga witch hunter kaya bakit siya nandito? Bahagya niyang nailigaw ang mga ito. Pero naabutan na ba siya ng mga ito? Hindi ito obra. Kailangan niya munang tumakas. Aniya ni CLA sa sarili. At naghanda ng tumakbo nang may marinig itong nahingi ng tulong. Miss Hyon, kilala mo ako. Ang sabi ng lalaki. Nang makita ni CLA kung sino ang lalaking nagsalita. Ito ay ang daddy niya. Oo, nagsanay ka sa ilalim ng aking lolo. Pero hindi yun dahilan para tanggapin kita. Dahil ikaw ang ama ng witch, na si Lee CLA. Hindi mo ba alam na sinira ng anak mo ang Magic Tower? At pinatay ang mga magulang ko. Galit na sabi ni Hyon. At hinaila ang damit ni Sojun. Pasensya ka na. Ang sabi ni Sojun. Halatang sasama ka sa pagsalakay dahil sa personal mong nararamdaman. Kaya bakit kita hahayaan na sumama sa amin? Bakit gusto mong sumama sa amin? Tanong ni Hyon. Sa isip ni CLA. Ay pamilya sila. Dad. Gaya nga ng sabi ni Master. Hinahanap niya talaga ako. Kakampi ko ba si Daddy? Nakapikit na naghihintay ng sagot si CLA. Umaasa siya sa kanyang daddy. Dad. Pakiusap. Aniya ni CLA. Wala akong personal na nararamdaman. Gusto kong patayin ang witch na si Lee CLA. Para sa pagbabayad sala. Sagot ni Sojun sa tanong ni Hyon. Nagimbal si CLA sa narinig na sagot ni Sojun. Napapatanong ito sa sarili. Na bakit lahat ng tao ay sabik na patayin siya. Ayaw siya ng mga itong pakinggan. Hindi alam ng mga ito kung anong ginawa sa kanya ng mga gago na yon. Bakit lahat ng tao gusto siyang patayin? Bakit kailangan pa niyang mamatay? Dala ng emosyon ay hindi napigilan ni CLA ang galit na nadarama. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Ano? Ang witch. Nagpakita na ang witch. Sigaw ng mga tao sa paligid. Umiiyak si CLA. At sinabing, kung gusto akong patayin ang mundong ito. At dahil tinalikuran ako ng huling taong pinagkatiwalaan ko.
Wawasakin ko na lang ang mundong ito. Nagmulat ng mata si Sojun. Bumangon ito sa kanyang pagkakahiga. Naiisip pa din ni Sojun ang masasakit na nangyari kay Ciela noon. Napahawak ito sa kanyang bibig. Hindi niya akalain na ganoon ang pinagdaanan ni Ciela. Napasok ito sa balde na malapit sa kanya. Napatingin naman ang dalawang lalaki na malapit sa kinatatayuan ni Sojun. Malakas na napaubo si Sojun. At sobra din na pinagpapawisan ito. Sa isip ni Sojun ay ano yun? Damang-daman niya ang mga emosyon sa alaalang iyon. Ang pag-iisa at kawalan ng pag-asa na naramdaman ni Ciela. Sobrang nakakadurog ng puso na hindi niya kayanin. Hindi ito maaaring maging totoo. Hindi pwede. Napalingon si Sojun nang may tumawag sa pangalan niya. Lumapit sa kanya si Yunhai. Sojun, gising ka na. Ang sabi nito, Yunhai. Anong nangyari? Nasaan ang iba? Tanong ni Sojun. Sumagot si Yunhai at sinabing nawala ng malay si Sojun. Kaya pumunta sila dito sa shelter. At bumalik na si Hyun at ang Sword Saint sa Goryo Sword na pag-aari ng kanilang pamilya. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Yunhai. Hindi nakasagot si Sojun kay Yunhai. Mahigpit na napakuyom ng kamao si Sojun. Yunhai. Hanapin mo na si Miss Hairem at Ciela. At humanda na sa pag-alis. Ang sabi ni Sojun. Ano? Saan tayo pupunta bigla? Tanong ni Yunhai. Na nagulat sa sinabi ni Sojun. Sa Songbok. Sagot ni Sojun. Dapat may hunter's camp doon. Dagdag na sabi nito. Pakiramdam ni Sojun ay mawawalan siya ng malay tao ngayon. Ngunit wala ng oras. Nabigo siya sa ikatlong quest. Buti na lang at hindi namatay si Ersebet. Pero malapit nang mangyari ang susunod na kasawian. Hanggang ngayon. Ang mga alaalang na-absorb niya ay tanda ng susunod na kasawian. Kung gayon ang pang-apat na kasawian ni Ciela ay ang paghahanap sa witch. Bago ito mangyari, kailangan niyang maghanda. Lahat ng kaya niyang paghandaan. At umalis na sina Sojun, Yunhai, Ciela at Hairem sa shelter. Lumapit si Ersebet sa babae. Ikaw ba talaga si Ciela? Ikaw ba talaga ang Ciela na kilala ko? Tanong ni Ersebet. Hinawakan ni Ciela ang kamay ni Ersebet at inilapat sa kanyang dibdib. Oo, Master. Ako ito. Pagkumpirma ni Ciela. Buhay ka. Naiiyak na sabi ni Ersebet. Kung gayon yung nakasuot ng robe. Dagdag na sabi ni Ersebet. Naging puppet ko. Sabi ni Ciela. Ikinalulungkot kong agresibo kitang dinala dito. Wala akong pagpipilian kundi gawin iyon para protektahan ka. Dagdag na sabi nito. Ayos lang. Mas mahalaga gusto kong itanong kung okay ka lang. Ang sabi ni Ersebet habang nakahawak pa din sa kamay ni Ciela. Sa isip ni Ersebet ay anong nangyayari. Ang mana sa loob ng katawan nito ay isang ganap na magulo. Hindi naman katakataka kung bumagsak ang katawan nito ngayon. Nang tumawid ako sa dimensyon at pumunta dito. Parang masyado kong napuwersa ang kapangyarihan ko. Muling sabi ni Ersebet, mag-isa kang tumawid sa dimensyon. Kung gayon ay dapat maging maluwag sa loob mo na ito ang estado na iyong kinalagyan. Bakit mo pinilit ang sarili mo na pumunta dito? Tanong ni Ersebet. Para itama ang maling nakaraan. Sagot ni Ciela. Maling nakaraan. Nagugulumihang tanong ni Ersebet. Alam ko rin, na nag-regress si Lee Sojun. Master. Sa aking mundo, lahat ng taong mahalaga sa akin ay namatay. Parehong namatay si Mommy at Master. Pero pumunta dito si Lee Sojun at mukhang masaya siya. Habang ako ay ganito, kasuklam-suklam. Galit na sabi ni Ciela. Ciela, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Sinusubukan ni Lee Sojun na itama ang mga mali. Sinusubukan niyang magbayad. Ang sabi ni Ersebet. Sino ang ginawa niya ng mga mali? Siya ay ipokrito at masayang namumuhay na nagpapanggap at hindi pinansin ang nangyari. Iyan ba ang pagbabayad sala? Alam kong lagi mo siyang pinagtatanggol. Pero gusto kong linawin ito sa pagitan natin ngayon. Kanino ka kakampi? Tanong ni Ciela. Nagulat si Ersebet sa tanong na ito ni Ciela. Pinagmasdan niya ito ng maigi. Nasa panig mo ako. Ang sagot ni Ersebet. Sa isip ni Ersebet, paanong hindi niya ito pipiliin? Siya lang ang taong makakaintindi dito. Kung hindi niya ito pipiliin, ay madudurog talaga ito ng husto. Salamat sa Diyos. Tutulungan mo ako, di ba? Muling tanong ni Ciela. Tutulungan saan? Sagot ni Ersebet.
Nagseselos talaga ako sa batang ako. Na nasa kanya ang lahat ng gusto niya. Nang hindi ito kinukuha sa kanya. Ang sabi ni CLA. Hindi makapaniwala si Ersebet sa narinig. CLA. Saway ni Ersebet. Alam kong hindi dapat. Dahil ito ay isang bagay na dapat niyang matanggap. Yan ang iniisip mo. Di ba, Master? Muling sabi ni CLA. Makikita sa paligid ang mga naligas na dahon mula sa mga natuyong puno. Mga gumuho at sirang gusali. Nilinyahan ni Yunhai ang pader base sa taas ni CLA. Ang aking CLA ay lumaki ng husto. Masayang sabi ni Yunhai sa anak. Talaga? Tanong ni CLA. Talaga? Muling sabi ni Yunhai. Manghang-mangha si CLA sa sinabi ng ina. Lumapit si Yunhai sa may bintana at binuksan ito. Makalipas ang 5 buwan. Maraming bagay ang nagbago sa 5 buwan mula nang umalis sila sa shelter. Hindi maintindihan ni Yunhai kung ano ang ibig sabihin ni Sojun noong una. Ngunit ito ay talagang lumabas sa paraan ng sinabi ni Sojun. Pagkatapos nun, tinipon ni Sojun ang mga hunters at mahuhusay na sibilyan. At nilupig ang halimaw sa Songbok. Pagkatapos noon, sa tulong ng mga hunters na hindi dalubhasa sa pakikipaglaban, tinayo niya ang mga pader at gusali. At lumikha ng safe zone. Isang lugar kung saan maaaring manirahan ang mga tao. Narinig niya dati na ang ibang mga lugar ay gumawa din ng mga safe zone. Tulad ng Songbok, napapaisip si Yunhai kung paano naisip ni Sojun ang lahat ng ito. Na minsan parang alam nito ang hinaharap. Sa opisina ng presidente ng Songbok. Pumasok sa loob si Sojun. May ipinakitang sobre si Hairem. May sulat na nagmula sa Blue House Safe Zone. Ang sabi ni Hairem. Ang Blue House? Tanong ni Sojun. Oo. Ang iba pang mga safe zone ay naitayo at na-stabilize. At parang titipunin nila ang bawat presidente ng safe zones para sa isang meeting. Ang presidente ng Songbok ay ikaw at ako. Sagot ni Hairem. Tapos kailangan ko din pumunta. Muling tanong ni Sojun. Siyempre. Bagaman ang presidente ay kami ni Dad. Ikaw ang nagtayo ng Songbok. At higit sa lahat, ang paksa ng pagpupulong na ito ay tungkol sa Busan. Maraming hunter ang humula na nasa Busan ang boss monster. Pero pagkatapos nating suriin, hindi naman boss ang dragon. Ibig sabihin kahit papano kasing lakas ng dragon na yun ang boss sa South Korea. Kaya para matigil ang isang bagay na nangyari tulad ng kay Azanes, aalamin natin ang lokasyon ng boss at pag-uusapan ang isang plano. At hindi masamang makipagkita sa mga presidente ng ibang rehiyon. Mahabang sabi ni Hairem. Totoo yan. Sabi naman ni Sojun sa mababang boses. Ano? May inaalala ka ba? Tanong ni Hairem nang mapansin ito. Hindi. Hindi iyon. Ito ang unang pagkakataon na tayo ay nakatipon ng ganito. Kaya iniisip ko, kung may makikita ba tayong mga pamilyar na mukha? Sagot ni Sojun.